Magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa unang episode ng Kwentuhang Diretsahan. Kwentuhang Diretsahan, kasama mo si Vivian. Kumustahan, talakayan, usapang may... Ngayong araw po ay gusto nating pag-usapan ng mga totoong issue sa ating barangay. Hindi lang tungkol sa politika, kundi tungkol sa araw-araw na buhay at ng bawat pamilya. Kasama ko po ngayon ang tropang San Isidro. Unahin po muna natin ng mabilis si Kagawad Stephen Cabral, Hello mga kabarangay, ako po si Kagawad Stephen Cabral. Kagawad Manet Gonzaga, Gandang buhay, Kagawad Manet Gonzaga. at Kagawad Tricia May de la Cruz. Hi, hello mga kabarangay. Ako po si Kagawad Tricia de la Cruz. Ano naman sa isang salita, paano nyo i-describe ang ating barangay? Safe, Maunlad, aktibo, Malinis. syempre masaya, nagkakaisa, Idagdag pa natin na mapagmalasakit at syempre youth-friendly. Magaganda naman ang inyong mga sagot, pero paano natin mapapanatili mga yon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung tatanungin kayo, ano ba ang number one concern na madalas ninyong marinig sa mga tao? Yun po. Ang sa akin po, una talaga ang peace and order. Kapag ligtas ang komunidad, mas kampante ang mga tao. Tama, ikaw naman Manet. napansin ko, traffic at parking. Minsan, simpleng bagay pero nagiging sani ng away. Agree ako, maraming problema ang nagsisimula sa maliit na hindi na pag-uusapan eh. Isa rin ang basura. Kapag hindi nagtulungan ang komunidad, kahit araw-araw kang maglinis, babalik lang ulit. At kailangan talagang magsimula sa bahay. Hindi pwedeng barangay lang ang kikilos. Magandang punto yan. Siguro sa mga bahay, dapat yung mga may-ari ng bahay, may tapat ko, linis ko. Tama. Huwag nating iasa lahat sa barangay, sa munisipyo. Dapat pag umaga, imbis na kung ano-anong chichismisan o kung ano-anong pinag-uusapan tungkol sa kapitbahay, kumuha ng walis, daspan, Maglinis maglinis ng tapat ng bahay. tapat ko, linis ko. Tama po yun. Nagchichismisan habang nagwawalis. Ayun ang pinakamaganda. Tama. Para masaya, no? Parang masaya. May libangan. Ikaw ba, Kap? Kayo pa rin ba yung nagwawalis? Oo, naku, nagigil ako kasi pagka yung kinuha yung basura dun sa kanto namin, iniiwan yung mga natira dun, kaya kumukuha ko ng walis tingting. Natanda Tsaka ko, Kap, winawalisan di ba? ko yun. May lakad po tayo. Pero sabi mo, gusto mo may dala kang walis. Naka-ready na po yun sa sasakyan niyo para if ever. Gusto ko Siyempre, talaga. Maganda pong example din po yun as a kapitan. Yes, tama. Na kayo po mismo yung naglilinis, nagkukusang maglinis sa lugar po yun. Pati bago kasi pumunta si Kap sa mga schedule niya, talagang magwawalis muna yan ng bahay nila pati sa tapat eh, bago siya pumunta sa Oo. schedule. Kasi nagigigil ako pag ang daming kalat. Sobrang sipag. Baka sabihin, ito naman, kapitan, ang harap ng bahay niya, hindi man lang malinis. Eka, paano naman yung mga bahay na hindi napupuntahan at hindi nakokolekta ng barangay, ang basura? Ang nangyayari kasi, may oras yung hakot. Pag lumagpas na yung truck, magigising na yung isang tao, ilalabas pa lang niya yung kanyang basura. Makikita ngayon ng mga aso, makikita ng ibang tao, gagayahin, magtatapo na sila ng ganong oras. Pero tayo, may oras tayo ng paglalabas ng basura. Pati meron kasing schedule yung sa barangay na per area kung kailan nila hakutin, di ba? Yun, mayroong mga oras. Kaya lang ang tao talaga, kailangan na disiplina. So, Kap, ano pong ginagawa ng barangay para dun sa mga hindi nakokolektang basura? So, binabalikan nila yun. Kasi wala talaga tayong magagawa kundi balikan dahil kahit gabing-gabi na talagang ipipm ako ng mga tao. Kaya minsan hindi ako talaga natutulog. Kasi sabi, Kap, hindi na hakutan yan. Di ba dapat hinahakutan ng ganong oras yan. Kaya kailangan talaga maglagay tayo ng bantay. Yung per area, naglagay na kami ng bantay. Yun ang solusyon para talagang hindi magtapon ng mga tao. May bantay. Pati may nakalagay tayong mga signage na bawal O, pag may magtapon. signage naman na bawal magtapon, lalong nagtatapon yung mga tao doon sa harapan ng signage. At yung iba, hinihiwa yung signage. So maganda na lang din gawin natin na
i-remind na lang din po natin yung mga tao about dun sa schedule ng barangay, ng pagkokolekta ng mga basura. Tama. Trisha, ikaw ang pinaka-close ko sa mga kabataan. At lang mga kabataan, ano ba ang challenge nila ngayon sa mga kabataan? Sa tingin ko, sa mga kabataan, marami pong bata ang active online, pero bihira nang lumabas para makisalamuha. Bihira na silang makipaglaro dun sa mga kalaro nila, bihira na makipag-usap sa family nila. So, kailangan nating ibalik yung community activities po para sa mga kabataan. Tama talaga. Agree ako. Agree ako. Tama. And additionally dyan is yung mental health din. Hindi lahat ng problema nakikita eh. Kaya importante ang sports. Kapag may pinagkakaabalahan ng mga kabataan, mas malayo sila sa bisyo. Bisyo. Tama At po. dapat may leadership programs, hindi lang puro liga. Maganda yun at saka hindi lang physical activities kundi character building din. Halos lahat tayo gumagamit ng Facebook, di ba? Yes, tama po. Ano ang dapat nating gawin laban sa fake news? Ano sa tingin nyo ang dapat nating gawin? Simple lang, verify muna bago i-share. Yes. Kap marami ring mga ngayon mga online scams. Kaya dapat tayo maging mapanuri sa lahat. Minsan, pati senior citizens ang nabibiktima. Kaya kailangan din ng seminars para sa ating mga seniors. Pwede ring magkaroon ng digital literacy programs. Gandang proyekto yan, dapat gawin natin. O, di ba nagkaroon sa barangay ng mental health awareness? Kasi marami mga kabataan ngayon ang nade-depress. Kailangan nila ng counseling para sa kanilang mga mental health, tsaka yung mga value formation. At yun sa mga kasi, sa Facebook, hindi tayo dapat naniniwala agad dun sa mga posting. Dapat, bago tayo maniwala dun sa news na yun, bine-verify ba natin if talagang legit yun. Lalo na yung mga sources po kung saan nagsimula mismo yung post. Kasi yung iba, pag ganun, naniniwala agad. Ako, karamihan dyan sa mga fake, mga nakalak, gano'n. Pati Nakalak. kita-kita naman kung mga legit na account eh. Kasi makita mo walang picture o kaya kung ano-ano yung profile nila, di ba? Tapos kakaunti lang ang friends. Yes, tama. Buti yung friends na share lang, may post lang para masabing totoong account sila. Yun nga, may makikita nga tayo mga news na, mga page na sa Facebook. Tapos makita mo talaga na bias talaga yung mga post na makita mo saan sila naglilin eh. Tama. Kaya dapat ang mga tao marunong mag-fact check. Hindi lang basta nabasa, ibig sabihin, totoo na. Di ba? Tsaka ako, minsan hindi ko nang rin binabasa eh. Kasi diretso lang ang serbisyo ko sa barangay. Kasi pagpapansinin ko lahat yung mga balitang hindi maganda, mawawala ako sa focus. Yes, tama. Tama po yun, Kap. Talagang puro tayo serbisyo na lang sa tao. Hindi natin alam kung kailan darating ang bagyo. O kaya ang lindol. Ano ba ang dapat natin gawin dito sa barangay? Ako, Kap, preparedness. Hindi pwedeng reaction lang. Kap, importante ang evacuation drills para sa ating mga kabarangay. At malinaw na communication. Lalo na po para sa mga senior citizens natin at PW. Dapat alam din ng bawat pamilya kung saan po sila pupunta once na nagkaroon ng lindol o kaya ng bagyo. Mas mabuti na ang handa kaysa magsisi sa bandang huli. Tama po yun. Kap, sa tingin mo, kapag dumating ba dito sa Barangay San Isidro yung lindol, katulad ng nangyari dun sa ibang lugar sa mga probinsya, is handa po ba yung barangay natin para dun? Siyempre, sa mga ganong panahon, yung sobrang lakas na lindol, talagang hindi ko naman masasabing talagang handa tayo. Pero right now, lahat ng ating mga rescue team ay naghahanda, nagkakaroon ng mga seminars, nagkakaroon ng drills para sa lindol, kaya kahit paano tayo handa. And additionally, Kap, di ba meron tayong pinabigay sa mga employees natin ng Go Bag? Go bags. Ayan, namigay din tayo ng mga go bags sa ating empleyado. Sa basura naman at kalinisan, simple lang ang tanong ko. Bakit mahirap panatilihing malinis ang ating barangay? Ano sa tingin nyo? Anong reason? Pero number one po talaga yung disiplina. Saka syempre, dapat consistent ang ating mga action. Okay. Dapat kasi din, Kap, responsibilidad natin lahat. Hindi sapat ang clean up drive. Kailangan tuloy-tuloy, Kap. Pwede rin turuan natin yung mga bata sa schools na sa kanila mismo manggaling or matuto sila kung paano yung
gagawin nila sa mga basura po? Tsaka kapag bata na, naturuan mo na maglinis, lahat ng bagay na maganda, dapat ituro na hanggat bata pa. Kasi dadali nila yon hanggang pagtanda So, nila. nagsisimula dapat din po sa bahay mismo. Sabi nga sa Bible, train up a child in the way he should go, and he will not depart from it. Yung MRF, meron tayong MRF, dyan nilalagay yung mga waste na segregated waste natin, yung mga pet bottles doon nilalagay, na ibebenta natin yon. Tapos yung mga, imbis na itapon natin sa bahay, yung mga soft drinks, yung mga tin cans, doon natin ilagay sa isang sako, dali natin sa MRF, at yun, mapapakinabangan pa. Kesa dumami yung itinatapon sa, sa Dump site. the dump site, mababawasan ang itatapon doon sa, anong tawag doon sa yung tinatapunan? Dump site. Hindi, may transfer station. Yun. Kasi imbis na dumami yung mga hinahakot nila, nababawasan dahil inilalagay na natin dito sa ating MRF. At yan naman ang utos ng ating Governor, Nina Inares. At tayo sumusunod sa YES program ni Gov Nina at ni Gov Nini. Po Kap, may nag-post po sa Facebook ng bawal magtapon ng basura. Pero punong-puno po. Ano pong dapat po gawin doon, Kap? Sa loob ng 8 taong kong pagiging kapitan, hindi naman po nagkulang ang barangay ng pagpapaalala, paglalagay ng mga signages. Pero ang main thoroughfares po ng ating barangay, ang humahakot po ay ang munisipyo. Kaya minsan, pag ako'y dumadaan, ako ang nababash dahil nasa labas yun nakitang-kita ng mga tao. Siyempre, nasa barangay San Isidro, kitang-kita yun. Ako ang laging napapasama, nawawikaan, ano ba yan? Ang dumi-dumi naman, nasa harap pa. Pero ang responsibilidad ng barangay po ay yung mga looban. Pero kahit po ganon, na may marami pa rin nagtatapon, ang barangay po, kahit sa munisipyo pong responsibilidad dyan, ay hindi po tayo tumitigil ng pagpapahakot ng basura para po maging maganda ang barangay San Isidro. Sana naman po sa ating mga kabarangay, kapag po dumaan na ang truck ng basura, huwag na po niyong itapon ang nasa inyong mga basura sa bahay. Dahil yan po ay ikakalat ng mga aso at pagmumula ng sakit. Kapag marami tayong basura, mangangamoy at marami magkakasakit. Kaya tayo po ay magtulong-tulong sa ikauunlad ng Barangay San Isidro, disiplina ang kailangan ng mga tao. Yes, at dapat din po talagang sumunod tayo dun sa naka-schedule para po sa pag-pick up ng mga basura. Tama. Tsaka Kap, addition lang, disiplina ang kailangan natin kasi ang basura bumabar sa kanal at tayo naapektuhan pag umulan, nagbabaha ang ating mga lugar. Kaya dapat ang mga tao matutong sumunod sa barangay para maiwasan natin ang malalalim na baha. Tama. Ayun po Kap. Meron po ba tayong penalty kasi nga po marami nagtatapon ng basura. May alam ko po, 'di ba, may mga natitikitan din diyan. So, yun nga po, mataas po ba yung multa? Paano po ba yung multa nun, mga ganun Kap? Siguro po talagang dapat taasan na natin ang multa at strict na ang implementation. Meron naman tayong mga ordinansa dyan na ginawa ang ating sangguniang barangay at talagang kailangan na lang po na medyo maghigpit pa ang barangay para ang mga tao ay madisiplina. May mga kakilala rin po ako, alam ko po, natikitan din kasi nga po, tapon ng tapon nahuli. Matigas po talaga ang ulo ng mga tao. Kaya ang pakiusap po namin, sumunod po tayo sa pagtatapon ng basura sa tamang oras para po sa ikakaganda ng Barangay San Isidro. Ano naman pwede natin gawin sa ating barangay para makatulong sa kabuhayan? So tingin ko Kap, kailangan natin ng skills training. At additionally, kailangan din natin ng mga small business seminars. Ako, job fairs, Yan, okay yan. Siyempre, women empowerment programs. Partnership sa mga private companies. Hindi lang ayuda, kasi mas mahalaga ang oportunidad. Dito sa Barangay San Isidro, meron tayong BESU. Ito yung ating mga estudyante na nag-graduate na gusto nating i-rekomenda sa mga kumpanya na nangangailangan ng trabaho. Yun, natutulungan natin sila.
Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ano ang gusto nyong gawin na digital? Online appointment po. Ako sa tingin ko complaint system. Okay? Emergency hotline. Pwede rin. And youth registration. Health reminders. Siyempre, mas mabilis ang serbisyo pag gumagamit tayo ng tamang teknolohiya. As of now, meron tayong communication at program with Dito Communication at meron tayong A2P project. Ibig sabihin ng A2P, lahat ng mga tao dito sa barangay ay magkakaroon ng connection. Kumbaga ba, Kap, kapag po ba merong announcement from the barangay, is diretso nang marireceive ng mga Dito subscribers? Yes, at sana makiki-joint project din tayo with Smart and Globe. Ang balita ko pati, Kap, this July may implement na po yan. Ayan, excited na nga ako kasi alam mo naman, lagi tayong Naka-cellphone. Tsaka pag naka-cellphone. emergency, mas Pag madaling emergency. makuha ng mga tao. Kung ite-text, hindi na kailangan ng online, hindi na kailangan ng internet, mababasa na lang sa cellphone. Mga rainfall, yan, mga rain. Nag-ulan, walang internet, down ang mga signal, at least text message, faster. Mabilis than ang internet. mabilis ang ating communication. And sana, Kap, magkaroon din tayo ng partnership with other networks pa, like yung Globe, yung Smart. Globe, oo. Susunod na natin yon kasi meron na tayong dito communication. Para lahat ng barangay San Isidro, no matter kung anong network mo, makareceive ng text from the barangay. Diba? Mas mabilis ang serbisyo. Kasi alam nyo naman, ang ating barangay ay smart barangay na naka-wifi at syempre nakaka-proud na maging sa San Isidro. Teka muna, hindi nyo ba alam na ang executive building natin ay naka-solar na? Wow, pasabog pala. Oo. Nakatipid nyo, no? sa Kaya ang kuryente natin, malaki ang natitipid. Barangay San Isidro, nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud talaga. Tayo ang unang barangay na naka-solar Sa buong Taytay yung, Kap? sa Baong Taytay. Grabe pala ang barangay natin eh. Lahat ng katipiran, Kap, no? Yeah. Kahit tayo isang maliit lang na barangay, marami tayong nagagawa para sa ating mga constituents. Totoo naman yan, Kap. And nakikita naman namin kung gaano na yung natulong natin sa mga residente po. Saka maganda ang solar kasi less pollution ang ginagamit sa kanya. Ina-harvest niya yung solar energy. Imbis na kumuha tayo ng energy galing sa Meralco. Para sa aking huling termino, meron naman akong legacy na maiwan sa ating mga kabarangay. Dati po, ang bill natin ay 100,000, ngayon ay 50,000 na lang. Grabe, laki pala nung natitipid Oo, talaga. malaki ang Ako yung natitipid. 50,000 na yun, maitutulong pa natin sa mga kabarangay natin, ano? Pero bago ako magtapos, ano ang pangarap mo pa para sa ating barangay? Yun yung barangay na ligtas, Barangay na disiplinado. barangay na malinis, Ang pangarap ko, Kap, magkaroon tayo ng isang barangay na nagkakaisa. Ayan. barangay na may maraming oportunidad, Barangay na masaya ang bawat pamilya. Barangay din na may malasakit sa bawat residente. At syempre, barangay na proud ang kabataan. Napakaganda ng mga sinabi nyo at sana hindi na ito maging usapan lang. Dapat sama-sama nating gawin dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat tahanan at sa bawat isa sa atin. Ikaw, Kap, ano pa pong pangarap mo para sa Barangay San Isidro? Ang pangarap ko po para sa barangay ay unang-una magkaroon tayo ng covered court at saka building para sa mga senior citizens at saka yung ano nga ba isa pa natin pinag-usapan? Karoon ng pickleball kasi meron na tayong tennis court. marami pong nagre-request niyan. Marami nagre-request ng pickleball court. At syempre, gusto ko magkaroon ng magandang playground. Mas mapaganda pa natin ang playground para sa mga bata. Yun lang. At maayos natin ang ating, Renovation. anong tawag sa building sa baba? One-stop shop building. Ganda niyo. Secretariat building. Ano naman po na One-stop shop, nandun na lahat. Yung clearance, sunod-sunod na maayos. Isa na lang, parang hindi na Isa na lang, may step Hindi mo by na step. kailangan lumipat. lipat-lipat Ganun. pa, tapon-tapon kung Oo, saan. kasi para less hassle din dun sa mga resident na. Oo, Mas one-stop shop. convenient. Eh kayo naman, Kap, sa ating mga residente,
Anong mga pangarap niyo para sa kanila? Hindi, gusto ko magkaroon sila ng mga kabuhayan Guminawa sa kanilang pamilya. Bawat pamilya may kabuhayan. Para kasi nararanasan ko, kulang na kulang ang kanilang pera para sa pagpapagamot. Yun lagi ang kulang, gamot. Walang pambili, walang pampaospital. Kaya talaga ang barangay ang una nilang pinupuntahan. Buti naman tayo, mabait ang ating governor, ang ating Konglia, nakakapag-refer tayo sa kanila. At nabibigyan naman ng tulong. Pero talagang sana itong barangay natin, yung makapagbigay na tayo para sa gamot. Yung hindi na tayo aasa ng sobra sa ibang tao. Yung pangarap ko talaga yung gamot, maging maayos ang basura. Yan lang talaga. Kumbaga Kap, ang pangarap niyo is to improve yung quality ng Quality buhay of ng, life, quality oo. of life ng residente ng barangay San Isidro. Kasi sabi nung isang kakilala ko, wala akong pampa-ospital, 80,000 per day ang bayad. Iintayin ko na lang ang oras ko. Nakakaawa. Kaya dapat talaga, di ba sa Amerika may mga ang mga tao, may mga healthcare. Sana ang barangay natin magkaroon na rin ng ganun. Mabigyan ng healthcare yung mga residents. Oo, para hindi na yung nakakaawa. Yung pag nagkasakit ka, talagang kawaawa ka. Hihintay ka na lang. Naghihintay ka na lang. Maibibigay lang naman natin kung ano yung mga gamot na maintenance. Pero pampapa-hospital, talagang hindi pa natin kaya. Wala pa nga yung Magna Carta for Barangays, hindi pa rin masyadong naan para sa mga empleyado. Kaya kapag hindi yung gagawin natin sa mga susunod pang araw, no? Sisikapin po natin na kahit papaano matulungan yung mga residente natin na guminhawa yung buhay nila. Ayun yung pangarap ko po. Yun ang pangarap ko lang, ang bawat pamilya sa Barangay San Isidro ay may health card, meron tayong covered court, may senior citizens building, meron tayong pickleball, sabi ni pickleball court, at yung ating secretariat building, Kaysa ma-rehabilitate. mapunta sila sa, di ba, masamang bisyo, oo. Masamang sila ibuhos sa maging masaya pa. Kumanda pa yung kalusugan nila. Sana lahat ng mga kagawad magkaisa para sa San Isidro. Hindi natin iisipin lang ang sarili natin. Lagi nating iisipin yung mga Kapakanan ng grupo. Saka ng ating mga kabarangay talaga. Yung number one po yung mga Siguro hindi taga-barangay. tayo nilagay ni Lord dito kasi feeling ko nilagay ako talaga dito ni Lord. Kasi hindi naman talaga ako yung nagtitinda lang ako ng duster eh. Bakit ako napunta dito? Pero nandiyan ka, Kap, kasi... Maiiyak ako. Ayoko na. May kailangan pa kayong gawin. And ayun yung mission mo. Yun po siguro yung calling nyo, maging Sana tayo maging public servant. Servant of We are here to serve and not to be served. Agree ako dyan. Nakakaiyak. Yun nga po Kap, sa mga ikot po natin, di ba? Yung mga house to house po natin, yung mga pagbibigay po natin. Yung mga kabarangay po natin, Kap. Kayo pa rin po talaga yung yung hinahanap eh. Tsaka, ako, yung nasa Simona tayo, sabi dun, Naiiyak ako. Kap, naitulungan niyo po kami sa mga medical, ganyan. Kaya hindi namin makakalimutan yung ginawa niyo. Hindi, totoo yung Kap. Tsaka nung hinahanap ka COVID pa rin. naman po, hindi ako nagtago. Buti hindi ako nahawa. Ayun yung kape, nakita ka namin kahit COVID na lumalabas ka. Kahit- Knowing na yung age mo, Kap, hindi na dapat talaga lumalabas. Pero andyan ka lagi para magpakita sa mga Sabi nga residente nung na- mga kapatid ko, ano ka ba, huwag ka masyado magpakabayani. Sabi sa akin, ngayon maraming naninira. Hindi ko na lang pinapansin kasi ganun talaga yata ang mundo ng politics. Kailangan maging matatag. Tsaka magpe-pray na lang, Dapat pray. dead ma sa bashers. Ano? Pray na lang kasi mahal ko din naman yung mga nambaba sa akin. Minahal ko naman Pati din. di ba sabi mo, Kap, na kahit mag-bash sila, wala kang pake kasi gagawin mo lang yung serbisyo mo para dun sa mga residente natin. Alam ko naman lahat naman ng mga yun mababait naman sila. Kaya wag na natin, ipag-pray na lang. Basta Focus na magtrabaho. lang tayo, Kap, sa pangangailangan ng mga pangangailangan. kababayan natin. Pagkagabi bago ko matulog, pinagpe-pray ko na lang lahat. Tama. Siyempre, minahal ko naman din yung aking mga kasama nung araw. Matagal kami nagkasama, kaya mahal ko silang lahat. May pinagsamahan din. Pinagsama. Nalulungkot din ako pagkaan. Kasi tinatawag nila daw akong kung ano-ano, pero tinatanggap ko na rin yun.
Basta naging maayos naman kami nung araw. Kaya lang, may mga bagay sa mundo na hindi natin akalain na mangyayari. Hindi mo rin kontrolado. Hindi natin makontrol. Siguro ako naman, ganito talaga siguro ako. May pagkukulang din. Pero humihingi din ako ng pasensya. Kasi tao lang din ako, nagkakamali din. Pero at least Kap, sa ilang taon natin pagsasama din. And nakikita din namin na totoo ka sa kanila eh. So kumbaga walang masamang tinapay sa'yo. Wala nga. Gardenia. Masarap lang na gardenia na tinapay. Magandang tinapay. Wala namang bayad yun. Dinonate lang sa Sabi nga, di ba, atin. Kap, batuhan ka ng bato, Oo. batuhan mo ng tinapay. Matuwa mo ng gardenia. Wala namang bayad yung gardenia. Dinonate lang. Eh sayang naman kung hindi natin i-share. Pati madaming mga residente natin na pag umiikot tayo, di ba, natutuwa na, ay, lagi yung hinahanap. Oo, inahan. Gardenia. Naglalabasan talaga Oo. sila. Eh. Nakikita mo, mga Basta- nakatawel pa, di ba? Basta lahat ibigay natin para sa mga kabarangay natin. Tama naman. Kung anong kaya natin bigay, ibigay. Dahil hindi naman natin pera yan. Hindi naman natin pera yun. Pera nila yan eh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung may gusto po pa kayong pag-usapan, sa susunod na episode po, mag-comment lang po kayo. Sa baba, ako po si Kapitan Vivian Reyes Yupanco. Kasama ko po ang tropang San Isidro, Kagawad Stephen, Kagawad Manet, Kagawad Tricia. Salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na episode ng Kwentuhan Diretsahan. Kwentuhang Diretsahan